Network Entertainment. Hello! Hindi nakikita yung behind the scenes eh. Na false start ng episode na to. First time natin nag-cut Yes. Oo. Wacky-dee-doo. Tumataas na kasi standards niya. Wacky-dee-doo. Wacky-dee-doo. Blabby-dee-dee. Yan, mga ganun. Ay! A rare blabby-dee-dee. A rare splaka booms. Splaka boomers. Splaka boomers. Ito yung first episode na ilalabas natin after natin gawin yung group. Kasi yung episode before that, hindi pa natin nagawa yung group. Yes. So, thank you, group. Red Oliero and the Wacky Doers. Meron na tayong Facebook group na may 1,300 members. So, 1,200 members. Puro Gina Mango posts. Puro Gina Mango posts. At wrestling. Puro wrestling posts. Sobrang wala ko. Maximum kainselan. May mga memes na 10 years ago pa sikat. Merong isang lady na nagsabi na, mga female Wacky Doers. May mga nag-comment naman. Tapos may iba nag-comment, men. Like, come on, guys. May isang welcome post sa bagong member. Yeah. Tapos may isang nag-comment na, sabi niya, ano yun? Inisa-isa ko, wala na naman daw babaeng nag-join. Una-una, kind of an incel move, pare. Na isa-isahin mo yun. Yes. Dahil mong oras. Yes. Hopefully, magbasa ka ng libro on entrepreneurship or philanthropy para Chicken Soup for the Soul. Chicken Soup for the Soul para may mas magawa ka sa oras mo. Pare, join na kayo sa Discord Discord tuloy, sa Facebook group. Okay. The only Facebook group you'll ever need. Pare. Totoo. Wala ka nang ibang kailangan. Red Oliero and the Wacky Doers. Kasi, alam mo, merong isang guy na nag-compile lahat ng hello. Dude, sobrang... Yun ang walang oras. Like, may sinabi ako kay Alexio. Di ba, hard work beats talent sometimes. Pero, pare, alam mo yung magtatrump pa nun, pare. Ano? Kung talented ka, tas autistic ka, pare. Dude, walang makakapigil sa'yo. Makaka-cancel ka na naman yan. I-clip natin tong quote ni Andrew. Wag! Oo. Pero grabe yung time niya, no? Oo, grabe yung time niya. Para gawin yun. Inisa-isa niya. Oh. Yung mga 100 view episodes natin. Nag-comment nga ako, sabi ko, pa nag-flash na yung buhay mo, habang namatay ka surrounded by loved ones, makikita mo na ginawa mo to. Pinag-aksayan mo ng panahon. Tapos sabihan ka ng grandchild mo, bakit ka tumatawa, lolo? Wala, anak. Naalala ko lang yung mga masayang ginawa ko. You could have used that time to say goodbye properly. Totoo. Wala. Tapos meron na isang dude, like, kinat niya yung mga heavy breathing parts lang na. Oh, man. Emma Jean's on. Ay, nako. Alam mo, hindi pa nila na-pick up yung meme ng black skinhead. Wow. Hindi pa nila na-pick up yun. Pero, very exciting times na. And it's nice to meet all of you. Nagets ko na yung wavelength ng mga nakikinig sa atin. Yes. At lahat sila alarming. Quite alarming. Natatakot ako sa fanbase natin. Some of you guys need to be arrested. Feeling ko yung fanbase natin, kung mas charismatic tayo. Siguro mga 30% more charismatic tayo, pwede tayo maging cool to eh. Alam mo, pare, kasi yan talaga, pare, it's the risk you take kung kasama ka sa the bad boys of comedy podcasting, pare. With the bad boys of comedy podcast. Kanina, pare, pumasok kami dito tapos ginaratan lang namin lahat ng tech eh. Kasi we cool like that, pare. Sabi ni Zeke, oh man, sometimes it's too much. Man, fuck you, pare. With the Bago Matulogger boys. Sabi ni Zeke, dapat wala kami dito kasi holiday. Kasi kayo, magre-record kayo, kaya kami nandito. Tangina, kino-consider nyo na holiday ang Ninoy Aquino Day? Ha? Ngayon sa Administrasyong Marcos? Ha? Sabi ni Marcos na wala tayong urong na holiday except, alam mo nakakatawa, walang umalma. Dude, ito, alam mo bakit? Bakit? Kasi nakaka-trump ng Filipino heroism ang long weekend. Hindi, alam mo, man, to their defense, gusto nilang pumunta sa LU, man. Like, hindi ko sila some nice waves, pare. Pwede ka uminom sa beach. Hindi ko kailangan mag-SL. Puno na naman ang makan, pare. Ano yung makan? Yung parang kainan. Yung bread place? Kainan dun sa LU.
Puno na naman ng makhan. Kakain na naman tayo sa Great North. Pwede akong uminom ng 4 p.m. sa beach. Uy. Pili tayo ng L Union. Shout out kay Kido. Thank you, Kido. Surfer ba to o taong grasa? yung mga nandun. Hindi mo alam, no? Tambay lang ba siya? Pero may hawak siyang kahoy na mahaba eh. Ano lang. Tapos pag nilalapitan mo, fine-fend off ka niya. Hindi, ano lang. Nakalulun lang seawater. Sa lahat ng mga pupunta, sa lahat ng mga magbabakasyon this weekend, tuwan-tuwa kayo na wala kayong kailangan na leave na gawin. Tandaan nyo lang, pare, namatay si Ninoy para sa inyo. Tapos, sinabi nyo lang, well, pwede naman natin hindi i-celebrate ng Wednesday eh. Surf's up. Surf's up, bro. Siargao. Putsa, dahil bigla nag-book ng travel. Saka biglaan, no? Parang last week lang nila sinabi. I'll be honest, naka-benefit din ako kasi makakaway akong pangsin. Oo nga, kaya nga. Long weekend. Yung nga sinasabi ko, nakalimutan na natin. This man took a bullet for us, pare. Tapos bigla na lang, well, hassle kasi pag yung holiday na sa Wednesday eh. This is a great episode. Kung ito yung first episode na bago matulog. Well, ayoko nga sa Marshalo, pero gusto ko rin magbakasyon sa La Union. Gusto ko makakita ng hot na chicks. Hay nako, Pilipinas. Ang hirap yung mahalin. Yun yung mga sinasabi ng mga... I'm tired of that fucking statement. Yun yung mga sinasabi ng mga... Gets namin, mahirap tumira dito. Mahirap tumira dito. Hindi umalis ka. Kumukama ka sa gobyerno natin. Umalis ka. Diba? Peak nyo, away yun eh, nung pandemic. Lahat na nagbe-benefit sa long weekend ngayon, habang nagre-relax kayo, tandaan nyo, ang kinalimutan nyo yung martial law, I don't think ganun sila. Ganun eh. I'll be fair, hindi siguro sila. Gusto lang nila makita ng babes, dude. Kinalimutan nyo, the Filipino is worth dying for. Yes, oo. Pero, nauurong yung holiday ko para maging more convenient para makapagbakasyon tayo. Okay. Mas hindi kaya sexy yung mga bikinis ng mga girls kung may martial law. Wow. Wow. Damn. The booty poppin' remix. Grabe yun. Grabe. Nakita mo yung si JP Quizon. Kilala mo si JP Quizon? Hindi ko kilala. Putang inang bobo mo, Andre. Sino ba si JP Quizon? Si JP Quizon yung nag-post siya recently. Yung ginawa niya ng... Yes. Si JP Quizon, siya ang tawag doon, ang tinatawag nating Gigzilla, pare. Gigzilla? Putang ina mo. Graphic artist, illustrator na sobrang galing. Ang ganda ng name sobrang kasi. Galing artist. Ano rin, singer din, musician din. Man. Ang galing. Thank you JP, man. Honestly, nung batang creative pa lang ako sa advertising, matagal na ako nakakita ng mga gigs. Kasi si Gigzilla, marami siya ginagawa ng mga gig posters. Tapos sabi ko, stand-up comedian na ako. Sabi ko, balang araw magkakaroon din ako ng Gigzilla poster. Tapos gumawa kami ng Benefit for Lenny na show, tapos ginawa niya yung poster. Man, isa yun sa mga pinapaborito kong poster kahit mukha ako natutunaw na motherfucker. Parati kang mataba sa pero ang galing talaga. I-check nyo yung stuff niya at Gigzilla. Napakagaling. Anyways, okay. After that very incel na sinabi ko. After that very incel na sinabi mo na kailangan natin fucking ang labo na sinabi niya eh. Tingin mo pa, no martial law, sexy pa rin yung mga nakabikini. I don't know. Do you know? I wouldn't know. Okay, I wouldn't know then. Hindi ko alam. Nagbibikini ba sila ng time na yun? Hindi ko alam. Oh. God okay. damn. So bakit? Ba't mo naisip yun in your incel brain? Hindi, because beach. What do you associate with the beach? Bikinis, babes. Babes. Bikinis. Sand. Ano pa ba? Drowning. Pero ang topic natin ay toxic Filipino culture. Yes. Uh-oh. So I guess part na sinabi ko is machismo.
Wow. Okay, sige. I-retrofit natin yung Bakit so? topic dun sa sinabi mong Dude, I like here. incel statement of the year. No? Nanalo ka ng incel awards. I just like guys, to peel back the full curtain pull. I just want to make it. I just find it funny to say the wrong things. Alam namin. Anong tingin mo secret yan na binubunyag mo lang sa amin ngayon? Hindi kasi ako. Alam namin, Hindi ako incel. You must take joy with the whatever stupid shit that you spew out of your Dude, mouth. Walang effortless eh. Walang struggle. Yung utak mo walang struggle na i-filter siya eh. Talagang parang parang gumawa ka ng highway. Yung katangahan part ng brain mo, may highway palabas ng bibig mo. Hindi siya na-filter, walang struggle, wala man lang effort, pigilan, wala eh. Talagang parang, yes, this is what my soul desires. Yes. Real attitude of the year ako. Parang kung sabihin mo, ang hobby, alam mo si Jiro Dreams of Sushi. Yes. Kung dinedikit niya yung buhay niya sa sushi, ikaw dinedikit mo yung buhay mo pag sabi na sobrang pangit na bagay. Yun yung ano mo. 20 years. Tapos may mga underlings pa. Yung mga underlings mo, pag sinasabi mo, magsimula ka muna sa racist joke. Yun lang yung gawin mo. Bago ako mag-graduate sa incel. Tapos yung homophobic muna. Oh my God. It's so bad. Kaya di tayo nasa-sponsoran eh. Hindi! Na-sponsor nga pala, na-sponsor na pala ng tayo. pinaka-great gambling app. Wag sabihin. Okay, sorry. Let's cut this part. Okay. I thought it was great. Okay. Cut mo daw part na to. Yes. Okay. 3, 2, 1, go. Yun. So, may sinabi na naman si Andre na kailangan namin i-cut. Kaya nagkaroon ng jump. Napansin nyo ba minsan may jump cut yung mga episode? Gusto ko lang i-pull back the curtain a little bit kung bakit. Kasi si Andre may sinabi siya doon na it's too fucking nuclear. Or di naman nuclear actually. Medyo lang talagang parang talaga maisira yung career natin dahil sa sinabi mo. Alam mo yun? Kasi hindi mo ako i-defend kung na-cancel ako. Yan ka na naman eh. Bakit i-defend? I-defend kita kunwari nahuli ka. Kaya nga ayaw ko talaga sa logo eh. Kasi wala na akong takas nun eh. Kasama mo ako. Oo. Sabihin ko, Madam Chair, si Andren po, guest lang po talaga siya. Kasi ang bago matulog po with Red Oliero po talaga. Hindi ko naman nakokontrol yung mga guests ko. Hindi ko po nakokontrol. Hindi ho siya umaalis. Nagpapakita lang po na natakot po ako, Madam Chair. Nasaksakin niya ako, Madam Chair. Alam mo, pumasok sa stupid brain ko. Ano? Napanood mo ba yung Risa Hontiveros versus Sara Duterte? Yes. Fucking immature shit ni Sara Duterte na. Alam mo yung pag inuutangan ka, tapos, dati, papatulong ka sa akin. Tinulungan naman kita. Parang ganun yung... Anyways, napanood mo ba? Yeah, yung parts lang. They're talking about yung 10 million book. Tapos diba parati nilang ina-address si Madam Chair, which is si Grace Poe. Sa utak ko, paano ako bigla na nag-swish pan sila to Madam Chair. Tapos Celia lang siya na may thick lips. May lipstick lips. I am Madam Chair. I shall have order in this budget hearing. Tapos nakalutang lang siya na Celia na... pumapasok din sa utak ko yun, Andrin. Pumapasok din pero hindi ko sinasabi. At ito yung assistant ko, si Salumpuet. Hi, ako si Salumpuet. Tapos macho lang siya na. Umupo dito dati si Joker Arroyo and grabe babe bubor. Kailangan talaga niya mag-mention ng senator na patay na. Ay, wait. I didn't know. Wait. I didn't know. I'm sorry. Magkakat na naman tayo, mga kaibigan. Hindi ko alam. Mr. Momentum Breaker himself, pare. Ang ganda ng umpisa. Ganda ng umpisa, tapos parang, paano i-derail tong usapan na to? Hindi ko alam. Like, no ill. Ang topic ng episode natin, toxic Filipino traits. Yes. Maraming ganun. Marami. And this topic came from the group. So, kung gusto nyo mag-suggest ng topic, meron doon. Pwede kayong mag-suggest. Sama lang kayo sa Red Oliero and the Wackity Doers Facebook group. Okay? So, toxic Filipino traits. Kitang-kita natin recently doon kay Carlos Yulo na for some reason... Utang na loob. Oo, utang na loob. Kailangan nyo, utang na loob. Nanay mo pa rin. Yeah, I hate that. Shut the fuck up. Hindi naman alam eh. Una-una, ako, talagang pakialamero yung mga Pinoy, no? Tapos,
parang empowered pa silang pagsabihan yung opinion. Alam mo yun, parang self-check mo na lang yung opinion mo. Unang-una, hindi mo alam yung nangyayari sa buhay nila completely para mag-pass ng judgment. And to think, Catholic country tayo, and we are taught not to judge, diba? To leave the judgment up to the great one, si The Rock, si God. Carlos Yulo, you jabroni. I want you to go down, The Smack Down Hotel. Put that shit sideways and stick it up your candy ass. Anyways. Sorry. Mahiling lang tayong gustong-gusto natin na malagay tayo sa posisyon of judgment. Tapos, bibigyan natin yung avenue natin ng sarili natin to judge other things. So, talagang, alam mo yun, ismakaladocious. Parang, it's trauma dumping. Like, nakikita ko yung comments. Like, feeling ko nga. They're trauma dumping their own family things sa family ni Carlos too. Kasi it's a blank state. They don't know what's happening. That is true. So they just paint it through their lives. Damn. That is the most sound opinion na shinare mo ever. Hindi ba sinabi hot Hot yung babes sa Marshall? Sobrang hot ng mom ni Carlos Yulo. Nakita mo? Skibidi base God. Lahat ng content about Carlos Yulo sobrang intricate, kumihirit lahat ng tao, sinong side sila. Tapos si Adren, tayo na hot ng nan. Skibidi base God. Hey, speaking of Carlos Yulo, 0% body fat on that dude, pare. Olympian siya. Fuck, dude, Olympian, 10%, pang 10 chicken breasts, 3 asparagus. Kasi parating chicken breast. Bakit parating chicken breast? Kasi yun yung high volume. Fucking, hindi ba balik thigh? Mabubusog ka. Okay. Pwede naman thigh, pero mas lean ng breast. Low fat, high protein, high volume. Yes. Ang chicken breast. So, yeah. Anyways, para sa akin, isa yun sa talagang toxic Filipino trait. Not even si Carlos Yulo. Like, stand-up comedian. Ilan ang makikita mo sa comments lang to, hindi to in real life. Sa comments na sasabihan niya sa'yo, either, okay lang sa akin kung sinabihin niya, hindi ka nakakatawa. Pero kung sabihin niya sa'yo, tigil mo na yan, hindi yan para sa'yo. One, di ba? Or di ka nakakatawa, dapat ito yung ginagawa mo. Dapat mas mabilis yung punchline, dapat ganyan. Talaga, alam nyo ba? Alam nyo ba talaga? Saan nanggagaling ang credibility ng basher? Saan nanggagaling? Experience? Nag-aral ba sila? Nanonood ba sila? Sabihin mo sa doktor yan, pare. Actually. Sabihin mo sa doktor yan, Doc, actually, dapat yung suture mo, mali. Napanood ko kayo sa house to eh. Diba? Habang ino-operan siya. Hindi, Doc. Oo. Diba? Ang weird eh. Saan nanggagaling ang fucking Pinoy credibility? Dude, mild pa nga yan eh. Kung pumunta ka sa basketball, putang ina, hayop eh. Lahat eh. Talagang grabe yung analysis paralysis ng mga Pilipino. Ano? Analysis, that's great. Kahit saan eh, may pinost ako dati na sabi ko, every 4 years nangyari Olympics at every 4 years din nagiging expert ang mga tao sa sport na never nila pinanood. Tangina, bigla na lang, putya, hindi kasi si EJ Obiena, kulang sa practice kaya hindi niya nakuha. Hindi niya kasi tinaas masyado yung ano niya eh. Kulang siya sa takbo eh. Patang ina mo. Anong alam mo? Putya, anong trabaho mo? For me kasi, I think, hindi ako masyadong, again, we're at different levels at career. Talaga? Buti alam mo. Can't you let me finish? Buti you fucking know. I'm glad you know. But, mas naiinis ako sa mga nagsasabing hindi ka nakakatawa kasi sobrang pure ng statement. Okay lang sa akin yun. Hindi, kasi at least yung mga nagbibigay ng advice, at least it's coming from Talaga? It's coming from a semi-constructive place. Mas nabuburat ako sa mga taong natatawa sa akin at magsasuggest kaysa sa mga hindi natatawa sa akin. Fuck, really? Oh. You're wired different. Kasi ganito yun eh. They're your fans. Okay. Kung audience ka, meron kang parang pag umorder ka ng pagkain, hindi naman porket di ka nagluluto, hindi mo pwedeng sabihin kung anong masarap o hindi. Yeah. 'Di ba? And
bawat tao may sariling taste. Ikaw, mas maanghang ka kumain. Oo, Ako, kasi hindi ako maanghang kumain. Hindi mo nga kaya yung spicy chicken joy. Okay, sige. Kasi Kasi, kung sige, nag-order go. ka, pwede pong patanggal kasi sobrang spicy nung powder kasi pwede yung original na lang please. Hindi ako tatawa para ma-awkward ka. Ito wala akong pakialam. Tumatawa yung fans. Call back. Sorry. Oh yeah. So ibang tao, iba yung taste sa iba-ibang bagay. Ganun din sa comedy, subjective siya. Yeah. So kapag hindi ka natawa, that doesn't necessarily mean it's affecting me. Kasi pag ako dahil 17 years na ako nagko-comedy, umabot na ako sa level na ganito nga, pinapanood ako and everything. Pero dapat, as a performer, meron ka rin dapat self-awareness na imposibleng nakakatawa ka sa lahat ng tao. Yeah. And makikita mo, isipin mo na lang, nag-doom scroll ka. Kasi minsan, ganyan ang nangyayari din sa akin eh. So, may makikita akong comedian na hindi ko gusto. Mainis din ako eh. Diba? Alam mo yun, na parang, tangina, ba't may fucking Bo Burnham or ba't may fucking Matt Rife dito? Hindi ko naman gusto. Pero hindi ako magko-comment ng, tigil mo na yan. Kasi parang, para sa akin, or kinakancel ka, diba? Kasi para sa akin, sinasabi mo, dahil hindi siya nakakatawa sa akin, wala ka ng karapatan i-practice yung craft mo. Pero kung sinabi ko lang, di ako nakakatawa, okay lang yun. Kasi parang feedback lang siya. Yeah. Alam mo yun? And naiintindihan ko. Baka ang trip mong comedian ay si Andren. Baka trip mong comedian si Victor. Tapos hindi mo ka trip. That's fine. Diba? Okay lang yun. At least binigyan mo ng chance i-consume yung clip tapos mag-react to it. Pero kung putang ina magmamarunong ka, yun yung ayoko. Kasi minsan may mga tao na ito pa yung pinaka number one na para impervious yung argument nila. Fan ako ni Red. Pero feeling ko yung nilabas yun ng ganyan-ganyan. Okay, hindi siya maganda compared to ganyan. Dapat ang ginawa niya, yung mga ginagawa niya sa live, hindi yung mga ginagawa niya. Siguro Tapos nagmamarunong sila na parang, ito yung nangyari, kaya ito yung resulta nung, man, stop that shit, man. You don't know. Yeah. You don't know. But I disagree with you a little bit. Hindi. Because mali ka. May up to that part. Sige, yung constructive criticism. Up to that part na mas gusto ko yung dati, yan okay pa. Pero kung i-dictate niya, that's... nakakaburat na yes. Gets, But gets. I'm just thinking in the same way, like, yung toxic traits rin ng tita. Iko-compare ko lang yung mga tita, tito, tumaba ka na, wala ka bang girlfriend. But I'm thinking the mindset is, baka malungkot lang sila ng tao. Pwede naman. Like they might live sad, miserable lives. I think factor yun. Yes. Always. I think it's the biggest factor. Pati yung mood din, di ba? Like, ako, lalo na sa social media, para sa akin, yun din natutunan ko sa social media, sa Netflix, iba-iba siyang klaseng Kasi sinasabi natin, bakit live? Wala naman nagreklamo sa atin. Pero pagdating sa social media, mga hindi pa nagbayad, naparod yung stuff mo na libre, sila pa yung mareklamo. Kasi pag live, bumili sila ng ticket. Ibig sabihin, ang intention nila was to, may expectation silang tatawa, may mood sila ng tatawa. Hindi ko sinasabing madali na lang paggawin yun. Sinasabi ko, kumbaga parang yung environment is set up for it. Kaya rin mahirap mag-corporate gig. Kasi pupunta ka doon, sisingit ka sa program nila, baka naglalasingan na sila, tapos Christmas party nila, kaka-announce lang na may 14th month pay nila. Wala silang pakialam sa'yo, pare. Alam mo yun, ang utak nila is magwawalwal ako, hindi ko kailangan gumising na maaga bukas, diba? May mga ganong klaseng So, huwag ka magtataka na hindi ka masyadong papakinggan. Diba? So, ganun din sa internet. Pwedeng, hindi naman nila mood sabihan sila ng matabang tao kung paano, how to live their lives. Makita mo, puta, baka mali mo, politically opposite pa kayo, tapos makita mo, nagagalit ako kay Harry Roque, pro Harry Roque ka pala. Diba? So, mas malaki yung chance. Lahat ng audience na nakukuha mo, pwede talaga ma-offend sa'yo. And para sa akin, that's fine. Yeah. Kahit fucking 90% ng comments ko, hindi ka nakakatawa, okay lang yun. Pero, huwag mo sasabihin sa tao na bawal ka na mag-comedy dahil na-offend ako or hindi ka nakakatawa. Diba? And or on the flip side, positive din, sobra din yung mga tao masyado na ina-idolize. Yeah. Like, go on, Red. Sige pa. May dead baby jokes pa, Andren. Like, come on, dude. Like, come on. Dude, mag-isip kayo. Please. Kasi, it's the same
para sinasabi yung nagagalit kayo sa mga DDS. Pero fanatic ka rin naman kay Lenny. Hindi ka rin naman nag-iisip. Diba? Parang ganun din. Same na same eh. It's such a... Parang dati, yung sa Twitter. Diba? Kaya umalis ako sa Twitter. Kasi ginanakaw nila yung set ni Jeline, which I produced and made and edited and videoed and paid for. Tapos, kinall out ko. Tapos walang nakikinig sa call out ko. So, nag-joke ako. Sinabi ko, kakamping, pero nagnanakaw ng content. Yun yung sinabi kong reply. Tapos bilang sasabihin nung, sinabi nung mga kakampings, bakit dinamay mo yung kakamping? Tangina, mag-isip ka nga. Yan ba yung sinabi ko? Sinabi ko, kakamping, magnanakaw kayo lahat. Diba? Di ganun din yun. Same cultish fucking... Diba, naging anti-DDS ka pala, kulto ka rin pala sa pink. Diba, ganun din yun, diba? Hindi ka nag-iisip. Yeah. Yan yung isa sa mga toxic Filipino traits na ayoko. Yung idolatry. Ganyan tayo sa religion. Ganyan tayo sa political. Ganyan tayo maging fans. Yeah, like, ako nga, I was pro Lenny nung pandemic, but it got to the point na yay politicians. Like, it's just kind of weird. You're saying like, don't run this. Dude, yeah, it's still fucking politics, guys. Mag-isip pa rin kayo, diba? Like, paano nyo pa rin? May mga times minsan na parang, kahit sabihin, may sabihin si Lenny na hindi ka agree, hindi kine-question ng mga tao. Parang ganun. Like, there was so many things na dapat questionin dun sa campaign na yun. Na parang, wag na nating i-bring up kasi kailangan pink, kailangan positive tayo, di ba? Bakit kasama sa senatorial slate si Binay? One. Di ba? Bakit tawag dun, bakit hindi pro-divorce yung presidential platform? Di ba may mga ganong shit eh. Pero ang maganda, kahit si Lenny itself, open siya to discourse. Pero, yung mga fanatiko, pag kinontra mo, hindi na bigla. Di ba? Parang ganon. Yeah, yung panglaban nga nila sa people thinking, quote-unquote, is like, balimbing ka, you're middle of the road. Like, I hated that. Like, fence-sitter ka. Like, fuck you, man. I'm trying to formulate my own opinion. Baka nag-iisip kami. baka ina-accept namin na walang perfectong kandidato or walang perfect na side, di ba? Parang, same lang yun eh. Tapos, kailangan mo i-check sa Twitter yung mga tao, yung mga fucking mga nagka-cancel na yan. Yung moral compass nila naka-dictate masyado kung anong trending eh. Yun lang naman yun eh. Tingnan mo. What's popular? Protect Aura. Tapos bilang, puta si Aura pala yung nagsimulat. Puta, balimbing naman lahat ng tao. Di ba parang ganun? Oo. Anong nangyayari? Masyado kayong... Tapos meron mga iba nagsasabi, tangina, ang hot ni Alice Go. Tapos ngayon... Tapos, basura pala. Tapos isang tao lang pala siya. Si Andre lang pala yun. Gusto ko wala akong nakitang ganun. Walang nag-objectify sa kaya sa comments. Alam mo, dude, here. Walang parang tao no joke. Hot niya daw. Woods, 100% wood smash. Hindi, joke lang. Kung mahanap mo, wala na siya. Meron sa group chat ng mga high school friends ko. Pero, I was just doing that more as a joke. So, wala kalaruin kasi baka ma-misinterpret ng mga tao dahil gina-judge ka nila as, skull shirt, incel face, mabaho tignan. Nung sinabi mong may group chat ako ng high school friends ko, ibig sabihin, friends niya nung high school. Kabats niya, kasing tanda niya. Yes. Hindi siya friends na taga-high school. Kasi baka mamaya meron kang friends na taga-high school, which is, pag meron mo aminin, putang ina mo talaga. Wala, tangina naman. Why do you expect the worst from me, dude? Hindi, sinasabi ko lang, kinakalaro ko nga, kiniklear ko. Yan yung isa pang toxic trait eh, pare. Yung Pinoy? Yung crab mentality, pare. Pulling me down. Pare, every time I rise up, alam mo ba sabi niya sa akin, nung nag-sold out ako ng first time sa Wicked Dogs, sabi ni Red sa akin, puta na bar show lang yun, proud ka na. Fuck you. Pinakita niya yung puwet niya. Tayo naman, Red. Pinakita ko talaga yung puwet ko. Dinikit ko sa mukha niya. Yeah. Nako. Pero diba, sobrang daming toxic shit na akala mo hindi ka toxic just because, alam mo yun, diba? I think I have a theory about yung Pinoy idolatry. Yeah, I hate that shit. Because when you join, like kunwari, Lenny or like PBM, any quote-unquote group, you feel like you're part of a family. Tribalism talaga. Yeah, it's you feel like, hindi lang pala ako nag-iisa. And yan yung nakuha ng religion eh. It's like, lalo na dito. You feel part of a family eh. So, in a way, I get it. Pero to that extreme na, papatayin natin yung mga hindi Kristiyano, guys. Agree. Sobra yun. Sobra. Pero yun nga yung dapat iwasan. You can be part of any group. Yeah. You can be... We don't care. We don't care. Yeah. Hindi naman tsaka wala rin kaming power to fucking stop you. Pero sinasabi ko, pwede kang maging
Lenny, BBM, Katoliko, Iglesia, Muslim, whatever. Pero wag naman yung to the point na sobrang impervious ng beliefs nyo, di ba? Yeah. Like, hindi mo pwedeng sabihin na Katoliko sobrang pure. Dude, magbasa ka lang na kahit anong history book tas i-look up mo lang yung Crusades. Yun lang yun. Yun lang yun. Tas tsaka mo sabihin na kayo yung best religion in the world. 'Di ba? Maraming ganun eh. Ang dami ring fucking shit na pag umabot ka sa point na masyado nang iniisip mo na Diyos na talaga yung sinusundan mo, na hindi na pwede siyang kontrahin. Parang ganun. Sobra yun, pare. Ang delikado rin, yung tinitignan mo na Diyos, yung sinusundan mo, and yung sinusundan mo, yun na rin yung tingin niya sa sarili niya. Oh, man. Yung mga Waco, Texas shit na yung papatay nila na sila para sa'yo, yung Jonestown Massacre. Oh, man. Grabe yun. Pero, I want those kinds of fans. Sabi ko din. Just to buy a ticket lang. Buy a ticket. Yun lang. Oo. It's parang, pag may na-offend sa'yo, nalalapitan niya, tututukan niya ng baril. Wag, please. May ano talaga eh. May borderline din siya eh. Kasi sabihin ng mga tao, parang nagagalit din ako sa negative. Like, kasi ako, parati akong may thing against critics. Oh yeah. Like, 2015 mo pa sinasabi ka. Non-doers, mga non-doers. Hindi lang yun. Para sa akin, criticism, sinasabi na nila, so ayaw mo sa criticism? Nope. Hindi ko ayaw sa criticism. Ayaw sa critics. Criticism could come from anyone. Kunwari, mag-set ako, tapos bumaba ako sa stage. Tapos nagbigay ng criticism si GB. Tapos nagbigay ng criticism si fucking, I don't know, si Yael. Hindi, si Yael. Random name. Hindi, sabihin natin si Israel. Si Jerry. Jerry Faustino. Ayan. Si Jerry Faustino na accountant. Sabihin natin. Nothing against accountants. Yes. Baka naman sabi mo, yung mga accountant, bobo kami lahat. Sige, nagsabi nun. Or yung imaginary person nagsabi nun. Anyways, kanino ka makikinig? Sa criticism ni GB or sa criticism ng taong hindi pa nag-stand up ever? Diba? Oh. Yun lang yun. Anong oo? Puta, nakikinig ka ba? Makikinig ako kay GB. Are you stupid? I said makikinig ako kay GB. Oo, makikinig ako kay GB. Okay. Diba? Yun, that's taking criticism. Ano pang pakinggan mong criticism? Pero, yung audience na to, baka nakinig siya, nanood siya, pwede siyang sabihin, mas makikinig ako sa kanya compared to someone na pinanood yung first 40 seconds ng clip mo, tapos pag sinabi mong Jesus, magagalit na agad sa'yo. Diba? Flagged. Galit ka ba sa religion? Ganyan. Putsa, sobrang pro-religion ng joke ko. Diba? Alam mo yun, may mga tao na hindi na sila nakikinig, marinig lang nila yung buzzwords na pangit. Diba? So, kayo na ako makikinig. Diba? Criticism is fine. Pero dapat, magkaroon din, hindi porket freedom of democracy to, freedom of speech, whatever, bullshit. Hindi pwedeng valid lahat. Wala bang parang governing body for critics? Like yung hindi pwede. May League of Extraordinary Critics. Pero kasi dapat naman, lahat naman ng bagay dapat governed din by ethics eh. Hindi lang siya pwedeng, may loophole sa batas. Well, I guess pwede ako mamaril ng 3 years old. Diba? Paano walang... Diba? Anong ginawa ng 3 years old? Hindi ko alam, pero sinasabi ko lang, baka may loophole sa batas na pwede mong i-abuse, diba? Na pwede kang mamaril ng 3 years old. Gagawin mo ba? Yeah. Diba? Kahit sabihin mong, hindi ka namin kukulong. Just because you can do it doesn't mean you should. Exactly. Yun nga. May ethics pa rin that governs above everything. Diba? So, hindi porket, pwede ako mag-share ng opinion. It's a free country. Tama. Pero kung nag-share ka ng opinion about renewable energy, tapos ang credibility mo is mathematician ka, diba? Ang layo. Hindi ka pwede maging jack of all trades. Dude. Pwede ka maging jack of all trades. Pero, you put in the work. Okay. Yun yung akin. Bakit pantay lang ang credibility level ng commenter tsaka subject expert? Diba? I'll try to play devil's advocate lang. Kasi that's spicy things. Hi guys, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to.
Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk? Like right now. You're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. I sometimes take criticism from people who watch me. That's because fine. it's a different, like, from a kumari comedian. Outsider's perspective. Sometimes you need that That's outsider. valid. That's fine. That's okay. Pero yung mga tao nga, pero yun nga, parang pipilitin mo yung criticism. Pero kung ikaw ay nabubuhay na tao, tapos ang trabaho mo is critic. Tapos puta, ikaw pa yung type ng critic na May hot takes, bro. May hot takes ka. 'Di ba? Tapos yan, ang dami ganyan sa film industry natin. Parang sabi nila, importante ang criticism sa film industry. Yes, pero also, hindi ba mas hardworking din if you are a person na alam mo kung ano ang dapat gawin? Meron kasi nasabi, di ba? Di-rate mo sa lahat ng movies, hindi maganda, hindi maganda. Ito okay to, ito okay to. Kung alam mo yung okay, ba't di mo gawin? What is stopping you? Hindi ko nagigets yun. Hindi ko nagigets yun at all. Bakit di ka... Di ba? Anong tingin mo lahat ng gumawa ng pelikula? Instantly, paggising, pagbangon ko, sa buhay ko, gumagawa akong pelikula. Siyempre, puta, nag-aral sila, nag-PA sila, they work their way up, nag-pitch sila, nagsulat sila, yung pitch nila, sulat nila, nirevise nila, iulit-ulit nila yun. Tapos, may darating lang na critic na, malito, ako ang tama. That's kind of nakakainis. Di ba nakakaburat yun? Di ba? For what makes these critics credible? Yan na lang, like Ebert and Roper, if it's movies, or like, di ba? You get what I'm saying? They're not movie makers, but they're critics lang. Pero matagal na silang critics, di ba? So, you would take advice from critics na matagal ng... Hindi. Like, kumari may stand-up comedy. Hindi pa rin. Okay. Hindi ako nakikinig. Kunwari, kay Meltzer, di ako nakikinig kay Meltzer. Oh, Meltzer sucks naman. Hindi, pero may mga tao na, hindi, 5-star match sa Meltzer, so dapat maganda to. Okay, diba? Yes. Diba? The mere fact na walang 5-star si Kurt Angle. 1. Diba? Paano nangyari yun? Walang 5-star si Kurt Angle? Seryoso? Yeah. Oo. Diba? Pero si fucking Matt Seidel may 5-star match. Okay. Diba? Hindi naman nothing against Matt Seidel, pero alam mo yun. I don't think he watches this podcast. Ano nga? Sorry, Matt. I'm gonna fuck you up, Red. Question siya. Hey, I'm Matt Seidel. Nagtatagalog pala ako. Chaos theory kita mamaya. Hindi siya nagki-chaos theory. Ano yung finisher niya? Airborne. Airborne, yes. Okay. Let's back. Okay. Back it up critiques. A bit. What makes a critic credible? Yes. That's what I want to know. Okay. Kung gumagawa ka ng film, kunwari, kung film critic ka, tas ex-filmmaker ka, or nag-attempt ka, di ba? Parang, doesn't even have to be really good. Pero, ang daming fucking non-doers dito na susunod yung opinion eh. Di ba? Para sa akin, ano yun, that's such a huge fallacy na wala naman pakialam sa credibility ng tao ngayon. Parang, pakinggan na lang natin to, sila yung may podcast eh. Game critiques are dead na, like video games journalism, it's dead. Wala na sa streamers. Yeah. So how do you know kung credible yung sinasabi? Mas, para sa akin, mas less toxic pa nga yung criticism on video game community. Kasi parang, because everybody is required to immerse themselves in a game. So, I think may deeper understanding yung mga tao, or parang, ewan ko it's a super investment kasi when you're playing tulad pag film. It's a more passive experience yung film. You're playing more actively when you're playing a video game. Nung nilabas ko yung Netflix ko, may mga taong tumutulong sa akin mag-promote. Tapos may nagsuggest sa akin na, pa-review mo, Red. What do you mean pa-review? Like, sabihin mo, i-alert mo yung mga critics, di ba, na meron ka lalabas na ganyan, i-review nila, ganyan-ganyan, and everything. Tapos ako parang, bakit ako pupunta sa kanila? Di ba? Tapos sabihin nila, ito pala yung lifelong pinaghirapan ko. Pwede bang gamitin mo yung zero knowledge mo on stand-up comedy para bigyan siya ng judgment? Bakit ko gagawin yun? Sige, fine. Para sa exposure, para pag na-positive review ka, ganyan. Kung confident kang maganda, hindi dapat maganda yung review nila. Hindi, putang ina, kahit maganda yun, feeling ko the mere fact na isang critic, tapos nagandahan niya sa sa shit ko, I would be like, fuck you, dude. Pangit yan. Yeah, and
Kakontrahin ko lang. Yeah, and fucking comedies aren't very well rated. Totoo, Yeah. totoo. Critics Exactly. hate. Yun yung isa mga pinaka-fact of life. Mm. 'Di ba? When you leave it up to these fucking non-doing critics, 'di ba? Si Adam Sandler pinaka-banong movie maker of all time. Gago ka ba? Yeah. 'Di ba? Fucking Happy Madison rules. Oh, man. And like, dude, never nagkaroon ng Oscar ang comedy. Like, Zoolander never won ng... Wala. Fucking, Sobrang wala. Kailangan ni message. hindi, kasi it's always... Kailangan dark comedy na may message. May comedy kaya. Pag gumawa si Coen Brothers, comedy yun. Tangina, comedy ba yun? Hindi nga comedy yun. Kasi always this. Comedy was always seen as a lower form of entertainment. Totoo. Like, dude, maghilera ka ng critics dyan. Dude, imposibleng hindi sila tatawa sa Jackass movies. Totoo, man. Sobrang... Tapos, pag tinanong mo yung mga fucking doers, ito ba yun, like, dami nagagalit sa'yo, ba't mahilig ka sa Fast and the Furious? Diba? Tapos bilang ito mga fucking film savant na nanonood ng Wong Kar-wai, mga ina-update niyo yung letterbox niyo, tapos sinasabi niyo na, tawag doon, maganda yung Ito Mama Tambien, tsaka blue is the yung mga blue is the warmest color just because papakita sila ng utong yeah, dun. may scissors. Hindi ko alam, meron ba? Yeah, meron. Okay, wow, okay. Tapos, ang anime lang na pinapanood mo is Akira. Diba? Sige, okay, tapos sabihin mo, bakit? Ganda ka sa Fast and the Furious. Takinas bilang mamaya may clip lang si Christopher Nolan na sinasamba ng mga film critics na, oh yeah, sobrang ganda ng Talladega Race saka Fast and the Furious franchise. Parang tangin yung literally top 10 films ko yun eh. So mas parehas kami ni Christopher Nolan than mga fucking films sa nanood ng Wong Kar-wai, pare. Wong Kar-wai, parang is that Neon Sign the movie? Like, yun lang yung nakikita ko. Paborito ng mga cinematography. It might be good. I'll try and watch it. Good din yung cinema. I mean, hindi ko naman sinasabing pangit siya. Sinasabi ko lang, puta, huwag kayo maging snob. Huwag kayo mag-feeling na parang porket nandito kayo, tapos hindi na kayo manood ng ganito. Dude, tayo nakahapon, nanood kami ng Partners, pare. Nakakatawa yung Partners. Na, sino kasama si Alexio? Si Alexio at si Roy. Nanood kami ng Partners sa YouTube, remastered, sobrang klaro, kitang-kita mo yung bad acting ni Oyo Boy Soto. Yung pang isa, naging billiard player ba to? Tapos yung isa, naging boxingero. Pero baliktad. Hindi. Iba yun. Pare silang billiard player. Yeah. Sila ni FPJ. Oh, fuck. Yun yung last movie ni FPJ, apparently. Was Partners. Yun rin, yung kay Dolphy, yung fucking Father Jejemon. Diba? Ako para sa akin, Partners, ano ba siya? Mananalo ba siyang best film? Magiging groundbreaking ba siya? Hindi. No. Nope. It's a terrible movie. But, it had like may mga bunch of scenes na talaga nagbe-belly laugh ako, pare. Yung gag. Talagang, alam mo yun, may mga bits to it eh. Will I go out and say na para, pangit itong, para saan? Para saan ko gagawin yun? Para saan ko gagawin yung, pangit itong blah blah blah, we shouldn't watch it, blah blah blah. Talaga ba? Tapos yung fucking, ano mo yung pinapaniwalaan ng mga critics na gusto ko yung seething hate. Sorry. Hindi na ito sa Pinoy Toxic Rate eh. Sobrang, dude, kaya ko maging 700 episodes basta. Pero alam mo, pinaniwalaan ng mga critics. Kasi dati may nakipag-argue sa akin ito eh. Na parang, pero paano malalaman ng mga tao kung hindi mag-speak up ang critics, paano magkakaroon ng improvement sa product natin? Talaga? Kayo yung susi? Kayo yung fucking susi? Kayo yung heroes, pare? So yung mga gumagawa ng Filipino films, simula sa gumagawa ng ilaw, sa gumagawa ng costume, sa gumagawa ng fucking storyboard, sa nagsusulat ng script, sa nagde-direct, tingin mo wala silang alam? Iniintay lang nila, ano kaya tingin ng critics? Ano kayang, yan ba? Okay, sige, mag-i-improve tayo kasi inyo, sabihin nila eh. Tanginan nyo. Man, don't be so fucking up in your head na kayo lang yung may magic secret formula sa utak nyo, kayo lang yung may taste. Diba, every time na magkasama kayo ni Victor and you talk about critics, naalala ko, umiinom tayo doon sa isang pub. And medyo lasing na ako, nag-doze off ako for 15 minutes. Tapos paggising ko, pinag-uusapan yung critics. Sobrang kalit. Sobrang like, tanginat 2 oras ata kayo nag-usap tungkol sa critics. Again, hindi ako anti-criticism. I am very anti-people. You're anti-pretentious. I'm anti-people who feel that they are better than the people that actually make shit. No, you are not. You are not better than the doers. Imposible. You can't say na parang meron akong 0 things na ginawa
Tapos mas maganda yung taste ko sa ibang tao. Dude, try it. Fucking do. Bakit? Tas may nagsabi rin sa akin, invalid argument kasi na sabihin mo na kung mas may idea sila kung paano gawin yung bagay, invalid argument daw na sabihin na gawin mo. Parang bakit naging invalid? Kasi ako, fan ako ng stand-up comedy. Gusto ko gumawa ng stand-up comedy. Naging stand-up comedian ako. I work my ass off to do it. Naging banu ako. At some point in time, in-improve ko yung sarili ko. Pumunta ba ako sa ang contribution ko ba sa industry is pumunta ako sa show, tapos sabihin ko lang, mali tong ginawa nito, bobo, dapat ito kasi yung gawin mo eh. Type. Enter. Tapos ako na yung pinaka-credible na tao sa buong mundo. Man, fuck that shit. Pare. Diba, bakit? Bakit? It's weird that like yung sa criticisms kasi I think they love it so much. They think yung tonality pa, diba? They don't know the hard part eh. I think that's it. Kasi we never show the hard part of what we do in most things. I don't think they know. Alam mo masaklap? Yes. Sasabihin nila, yeah, we know. Parating na sabihin nila, no, we know naman na nag-hard work sila. So ano yun? Hindi siya nakaka-apekto ng fucking tonality. Bakit hindi siya nakaka-apekto? Dapat kasi, hindi kami masyadong emotionally involved. But it's fucking art, pare. Pag sinabi mo palang na devoid ka of emotions of doing it, pati ka na, bobo mo gago. Yeah, which art like requires a lot of emotion. Doon pa lang. Ang daming iba-ibang tao na nag-argue. Ilang beses na pag tinitrends ko yan, parating may magde-defend eh. Na parating, well, they're critics. That's their job. That's not their job. I don't think people pay them a lot. I don't think so. Unless you're super popular. Like si Anthony Fantano. He's a music critic. Very popular one. Okay. Pero, he played in a band. Blah, blah, blah. Exactly. So, diba? Yung practice. Diba po, may mga ibang critics dyan. Sinasabing, hindi lahat ng critics, non-doing critics. Hindi man lang parang, yan, wrestling fans. Number 1. Oh my God, dude. With a bullet. Yun, marami. 10 bullets. Talaga, grabe. Fucking, sobrang intense. Sasabihin pa na parang, hindi nag-work yung ganyan. Si Solo Sikoa, hindi masyadong believable as a lead heel. Nung nag-name change si Walter from Gunter, wala na. It's the end na. Tanginan nyo, mga mali kayo lahat. Tapos parating sa profile, may 1,000-yard stairs sila. Na fucking frothing at the mouth. Sobrang fucking, man. Jeez, try doing it. Oh yeah, I stopped being such a wrestling critic when I tried doing boot camp. It kicked my ass and like I will never. Ako game pa rin ako to criticize and everything and to state an opinion. Pero it comes from an informed place. Like kunwari, if I'm talking about booking or nagko-fantasy book ako or nagreklamo ko how one wrestler is booked, parang gagamitin ko yung utak ko and yung experience ko to understand bakit ganun. And then, saka ako magsasabi, hindi yung blatantly, ang tonality mo is, ako lang ang matalino, hindi nyo ba nakikita? Ako lang ba? Ako lang ba nakakita? Hindi nyo ba nakikita to? Parang, feel nila na parang blessed sila with knowledge. Tapos, alam mo yun, kung may nakinig lang sa akin, dude, kung ikaw talaga ang susi, then, kung naniniwala ka talaga na then you would invest a lot in making it. That's why, yung isa sa favorite scenes mo daw, tas ni Victor, hindi ko magawa verbatim. Alam mo yung sa Birdman, kinausap yung critics ulit. Tapos like, panalo pa rin yung critics sa ulo. Nakakatawa kasi umiiyak kayong dalawa ni Victor. Hindi kami umiiyak. Ito yun. This is it. Hindi, yung scene sa Birdman na kinonfront niya yung critic. Yeah. Tapos para kasing, di ba ang character ni Michael Keaton doon, Hollywood star siya na nag-Broadway. Yeah. Or bumalik sa teatro, di ba? Tapos, parang yung critic, gine-gatekeep niya yung eksena na parang, sinasabi, you can't just come in here and then write, direct, and act in your own play. Parang gago ka ba? Parang hindi pwede. Parang di ko papayagan yan. Bakit? If he has something to prove, di ba? Paano kung di ba? Tapos ang last statement ng critic, I'm gonna kill your play. How are these motherfuckers so empowered to do that? Na parang, bakit sila may ganong klaseng alam mo yun, ba't sila may ganong klaseng power over people? Like, nagmi-media ko na ako with I Am Not Big Bird. And I know, hindi siya sobrang critically acclaimed na. Okay. Or parang hindi siya, it's not really a good example to talk about like great films. Pero,
it was fun. It was a It fun was funny. film. It's Like, a fun film. If you come in with the right mindset. Di ko naman sinasabi puta mananalo ng FAMAS with it. Tamod scenes. 'Di ba? Pero ang daming nilang in-invite sa mga MediaCon na critics. Tapos ako parang grabe pala yung parang kailangan mataas yung kausapin mo si ganyan para mataas yung rating mo sa kanya. So parang man, I don't give a shit. Masama din yung mga sa industriya nakikita ko sa mga ibang kasama ko sa nakita ko sa mga film industry kapag pinapositively rate sila parang thank you, ganyan, ganun. Gets ko naman. Like, syempre, pag may nagbigay ka ng compliment, thank you mo talaga. Yung mga iba talagang, naalala ko parang nung nirelease namin, nung nagkita kami after, ang dami na pag-usapan, lalo na si Direk Vic. Syempre, puta, yun yung core work niya, director siya di ba? Parang sinasabi niya yung mga sinasabi ng critics, parang ganun. So, parang, damn, grabe. Ang intense ng, parang nakikita ko siya so passionate and also very affected by the people who criticize his work. As ako parang sa utak ko, gusto ko sabihin, direct ko makinig sa mga yan, kahit positive or negative, kasi wala naman silang, hindi sila gumagawa ng films eh. Siyempre, hindi ko sinabi yun. Nakakatawa ko sinabi. Kaya ko sinabi ko yun. Tapos mic ka. Tapos si Mike Tao, no? Kasi wala talaga akong pakialam. May mga tao na parang tinatag pa ako, uy, positive yung review mo dito. Uy, pinupuri ka ni ganyan. Thank you sa puri. Pero, sorry, dude. Pero I think, wala akong pakialam, honestly. I think the pendulum is swinging the other way. Again, good metaphor. Kasi, like, ibang sobrang, like, you go to Rotten Tomatoes, iba na yung audience approval and critics approval. Iba, sobrang, lalo na pag comedy, so sobrang opposite parati. I think it's getting better na people, I'm gonna form my own opinion. Tama. When I watch Tama. this fucking play. Like, I know Chappelle's special got like a 10. So, pero minsan meron akong, parang kunwari, hindi ako sure, titingin ako sa mga of ganun. course, yeah. Rotten Tomatoes, titignan ko, okay, ganyan. Tapos titignan ko yung audience score, titignan ko yung critics score, babasahin ko yung mga cliff notes ng mga iba-ibang shit and everything. Pag game pa rin, hindi game, papanoorin ko. Pero, ayun, again, hindi ako maglalabas and like, diba? Alam and mo the yun? time to do that kung di ka binabayaran, you fucking dork. No, sobrang, ewan ko, pwede naman sabihin, sige, baka passion mo Maging critic? maging critic. It doesn't make sense how there is no passion in being a critic kasi Yun nga eh. you're judging other things. Exactly. There's no art in criticism. Yes, there's fucking wala. nothing. Wala. So parang ako, A critic is a comedian that's not funny. Like, you just critique yes, shit. exactly. Yun din. It's just weird. Walang art. Where do you go? Oh. What do you find? Marami ring nagsasabi rin na merong mga tao na critic sila tapos inaamin nila na they try to parang challenge sa kanila to talk about things that are not usually loved, parang ganun. Or parang challenge sa mga ibang tao to break down things that are usually positively reviewed. May mga contrarians lang talaga in this world. Parang ang boring. Mahilig ka sa ganyan, ang boring mo naman. Ako, mahilig ako sa ganito. Parang, okay. Parang, Yeah, it's a thing. It's a subjective thing. Like, lalo na sa genre. I don't like rom-coms, but I like horror movies. Am I gonna critique? Baliktad. Ako, hindi ako mahilig sa horror. Mahilig ako sa rom-com. Like, am I gonna judge a rom-com movie? No, because I don't fucking know. Exactly. Why would I, di ba, bakit ko, kung hindi ako passionate about it, clearly hindi mo siya gets. So, bakit mo siya ilalambast? And contribute to other people who could have enjoyed it. Tapos makita nila, ang baba pala ng audience score na to. So, out na. Di ba alam mo yun? Parang it's just preventing people from consuming it. Honestly. And giving it less of a chance. Di ba? Bakit ikaw yung judge? Di ba? Why do you have this power? It's so weird. Exactly. That's why they do it. They feel like they have that kasi power. makakuha sila ng, kasi, yun nga yung sinasabi ko. And again, sabihin nila invalid opinion. Yes, and like hot chicks with fucking colored hair and David Letterman glasses agree with you and like, oh yeah. Habang umiinom kayo ng fucking kombucha or something like that. Hindi ko alam. Yung mushroom drink. Mushroom ba yun? Hindi ko alam. Basta, diba? Bakit ano? Marami rin ganyan guys sa music industry. Parang meron akong kilala na parang, ayaw namin yung sauce. Pangit yung sauce. Parang, hindi ka musician. Shut the fuck up. Alam mo yan, parang, di ba? Yeah.
hindi man ako pupunta sa, kunwari, hindi ako mahilig sa reggae. Hindi man ako pupunta sa fucking reggae concert na sabihin sa mga tao, okay, makinig dito. Magkakatunog lang naman tong lahat ng to eh. Diba? Gagawa ko ng... Sobrang KJ, Diba? Sobrang KJ. Pero for some reason, pag sa film mo ginawa yan, kapag kunwari, ang pangit naman ng John Wick eh. Wala namang plot yung John Wick eh. Ito lang talaga yung John Wick eh. Yun lang talaga siya. Yun yung na-enjoy ko eh. Gusto ko meron na Hamsin show eh. Yeah, dude, like yung sabi, ba? people hated like, yung Kong versus Godzilla, sobrang hindi realistic portrayal ni Godzilla. Do you hear what you're saying? Hear what you're saying, man? Okay. Dude, sinuplex ni Godzilla si Kong. 5 out of 5 pa. Daming ganyan shit eh. Di realistic. Hindi ko feeling ko, hindi naman realistic kapag tangina mo pre. Nag-open sila ng portal para rest baan si Captain America. Realistic ang argument mo. Sobrang, sorry, napunta na sa criticism. Sobrang tagal. Sobrang, kasi, sobrang... well, it is a toxic trait. It is. Yung nagmamarunong. Tsaka yung feeling na, dahil tinatamad kang gumawa ng film, diba? Yun lang naman yung tinatamad ka eh. What is stopping you? Diba? What is stopping you? Pwede kang gumawa ng film ngayon sa camera mo, sa phone mo. I think what's stopping them, it's too late, Rede, kasi they became critics. And if they make something na hindi well-rated, di masira yung credibility nila. Diba? Can you imagine, diba? Safeguard mo yung credibility mo, nandun na naka-wrap around yung work mo. Shit, ayoko sabihin to kasi natakot ako masyata yung credibility ko. Diba? Pag artist ka, you're supposed to be taking risks. You're supposed to be exposing yourself. You have zero risk as a critic. And then you put yourself above the people who make. Diba? Para sa akin, kung yung effort mo para gumawa ng review is at least kalahati ng effort ng filmmaker, pwedeng valid. Pero hindi eh. Umupo ka lang nanood tapos nag-type eh. Yun lang ginawa dapat mo eh. Dalhin to yung mga dapat in-immerse mo yung sarili mo, kinausap mo yung writer, nag-research ba kayo? Ako, walang taong ever na critic na lumapit sa akin tas sinabi nila na, okay, i-review ko yung wrestling o yung comedy, yung ano mo. As interviewin mo na kita para malaman yung insight mo, para makita ko yung perspective mo. Nope, wala. They just pass judgment because madali eh. Let's face it, dude. Critics become critics kasi madali. Yun lang yun talaga. It is easier to judge someone. It's easy to be credible that way. Yeah. Dapat ito dalhin na sa penis exploding machine eh. Na-inventa na ba yan? Sobrang specific. Sobrang specific na. Paano kung babae sila? O di, reproductive exploding machine. Reproductive exploding machine. That was fun. That was a lot. That was fun, pare. Totoo. Kung meron kayong differing opinions, you could take those opinions and shove it up, straight up, your candy ass! Ito gawin nyo. Okay. Kumuha kayong podcast. Ayan, madali lang gumawa ng podcast. May makikinig ba sa inyo? Umupo ka, record mo yung sarili mo sa phone mo, mag-usap kayo, gawin nyo every week, i-build up nyo, mag-rank kayo, kumuha kayo ng producer, tapos tsaka nyo sabihin yung opinion nyo. Hindi yung putang inang, nainis na ako, Andre. Pag-usapan natin. Now I feel bad. Hindi, okay lang yung red. Crab mentality. Ganun usapan na. Yung toxic Filipino friends. Ay, gano'n na tayo katagal, Zeke? Parang kanina pa tayo 80-minute mark. Hindi naman. 53 daw. Okay. 53. Nice. Si Zeke, tiga mo kanina. Nung break tayo, pinapakinggan namin yung solid music na ginawa ng banda niya. Pare. Pero, nakita ako sa Rotten Tomatoes, yung review sa banda niya, 12 lang. 12 lang, pare. Ang ganda ng music, pare. Yeah. Nakita ko yung mga nag-review. Wala namang, hindi naman musicians. Oo nga, putang, may nagsabi na iinggit ako sa mga bingi. Oo nga. Kung pinapakinggan ko to, like, putang ina niya. Putang ina niya. Sobrang sabado review. Hindi naman ako nagsulat. Oo. Iinggit ko sa mga bingi. Ano kayo iniisip ng mga critic pag talagang, titirain ko tong movie na to. Pas. Nakakainis pa yung walang... nila yung mustache. Pinakainis ako yung walang byline. Walang yung byline? Like, hindi nila pinapublish yung pangalan nila. Like may pseudonym. Fucking like Bob Ong? Ano ba to? Fucking, hindi si Bob Ong okay lang. Putang ina. Ano to? La Solidaridad? Papatayin ba kayo?
Papatayin ba kayo ng Espanya? Fucking Bakit anong kinatago mo kasi ayaw mabash pero basher ka? 'Di ba? Yung name nila yung binaliktad lang. Putok nila. Nakakainis eh. Parang, okay. Pangalan mo, Plaridel. Sino ka? Oh, Del Pilar. Oo. Ano nga, Hindi kami sure kung sino ano ka. to puta, i-execute kayo kung nahuli kayo? Oo nga, Puta, exactly. Bakit kayo takot? Ba't kayo takot magka-byline? 'Di ba? Kasi, ano ko ng... dude, bakit? Walang, ba't kayo nag-escape ng accountability sa opinion nyo? 'Di ba? Fucking, tiga mo kaming fucking comedians, pare. We say the dumbest shit. Tapos kami lang yung nasa stage, may spotlight kami. Alam mo kung sinong sisihin mo eh. 'Di ba? Oh, tapos ang dami namin pera na kukuha. Wala. Tangina, sobrang yaman ni Red. Wala At kaming sakto lang ako. Wala. Hindi sakto si Andren, makita mo sa medyas niyang walang gato. Ay, ano, napansin mo na naman. Napansin mo naman, isa lang medyas mo eh. Hindi, dalawa. Actually, nag-cycle na siya eh. So yeah. Pumili ka medyas, Andren. Di siya Kaya nga uwi. Di siya bahal. Uwi nga ako. Kaya Bakit uwi. wala ba medyas sa Manila? Hindi, tinatamad na akong mag-commute eh. At least doon pwede kong lakaran yung bilian. Gets mo? Like, hindi na ako gagastos ng taxi. May SM sa tapat ng studio natin, Andren. Pwede kang pumunta ron at bumili. Pero uwi na rin ako eh. How about you? Si Mr. Mega excuse eh. I don't wanna help myself. I don't want to. Dahil problema eh. Alam mo, man, Ano? wala eh. Galing ka parate eh. So, Okay. Yan, toxic Filipino trait. ano yun? Yung Yan. Ayaw bumiling medyas. toxic like in general, Pinoy toxic traits. Pero may point naman ako sa criticism, di ba? Hindi ko alam kung... Kasi yung mga ibang tao parang... Hindi siya... Hindi nila inaano... For some reason, yung mga tao... Sa bagay, yung mga tao nagsasabi na valid lang maging non-doing critics. Di ba? Kasi... Sila mismo, non-doing critics sila. So sila yung nagdi-dictate ng putang inang rule na yun, di ba? Medyo off topic. Naalala ko yung isang episode natin. Tapos nagkukwento ako. Lang, medyo like about like yung life ko sa Pangasinan. Naalala ko lang siya. Pinagtatawanan ko. Gumanon ko lang. Nag-yawn ka lang. Genuine. Hindi, pagod kasi ako nun. Pagod kasi ako nun. Pwede bang pigilan mo? Hindi ko kaya. Pinigilan ko na yun. Yung sobrang intense na yun. Sinaitrack mo na naman yung fuck. We've been talking about critics for fucking 40. Critics lang. Ikaw, Huh? gusto mo ba yung critic? Gusto mo ba na positively review ka? Ano? Oh. Talaga? Pag positive, pero pag negative. Gusto mo ng puri galing sa tao walang alam? Gusto mo? Okay, ang tawag doon naman doon mga fans ko eh. Bangon Pilipinas. Nainis kasi ako yung tipong positive review siya, babasahin mo, tapos bigla na lang sa gitna ng fucking article, magmamarunong siya kung anong dapat kung pwedeng gawin na Okay, yun. I'm just saying kung like a purely positive review. Okay lang yun. Okay. Hindi na criticism yun eh. It's just idolatry. Okay? It's just praise. It's just praise. And game, welcome ako. Again, welcome ako kung ano mang genuine feeling mo about sa resulta. Hindi ka natawa, hindi ka interesado, nakatulog ka, that's fine. Walang problema yun. Pero mas gupiliin ko na yun kaysa yung tipong, napakaganda, ganyan-ganyan. Kasi ang ginawa niya, nag-juxtapose siya ng mga ibang mga issues. Tapos yung parallelism in the modern Filipiniana, yung mga ganong klase. But dude, no, I just thought about my dick, man. Yun lang yung ginawa ko, di ba? Parang ako, iba. easy lang. Gusto ko talaga idolan niyo ako. Like yung dahil ko sa dahas. Like, dude, wag niyo akong questionin yung jokes ko. Oh. Dude, ultimate power from you. Kaya ako get si Marcos. And on that note, Hindi mo natin i-cut yun. and on that, wag natin i-cut yun. Hindi mo natin i-cut. Huwag natin i-cut yun. On that note, ano, may contribute ka ba or? Wala lang yung, I think this was a healthy discussion. You got all the venom out of you. I think kailangan ko ng extra session this month. Yeah. That's great. Nakakainis eh. Kahit positive. Yung sabi ko lang, di lang negative kahit positive. Nainis ako sa mga nagmamarunong. Hindi, dude. Ano? Love me. Let's Gusto end mo yun this. talaga? Yeah. Bakit? It makes me feel good. Like I don't think as deep as you when it comes to online. Like it's an either take it or leave Hindi ko it na nga thing. binabasa talaga. Ako binabasa ko, pero I genuinely don't care. Oh. Either
Kasi they live sad. Mamatay naman na tayong lahat balang araw, dude. Like yung tipong yung nagagalit kayo sa... Napaka-bobo ng argument na yun. Ano yan eh? Wait. Pwede mong gamitin sa lahat yan. Yes, actually. Ang daya eh. Di ba? Parang putang inang yan. Pero madaya pa ba ito, Red? Kunwari yung mga... Huwag ka na magreklamo sa restaurant. Mamatay naman tayo lahat eh. Parang Yes, sobrang pinoil down. bobo. Okay, wait. Let me rephrase that. Kung yung mga tito at tita nyo nagagalit sa iyo, nag-fat shame, kinasal ka na ba? Pagbigyan nyo na sila. Kasi mamatay na sila. Dude, sila yung malapit na mamatay. Patay, okay. Oo, yun lang. At least hindi ka nag-yawn. Ang pinaka-nakakainis, Yes? yung tonality. I think yun yung problema sa lahat ng Pilipino. They don't know how to fix their tone. Oh, yeah. When they're judging something, akala mo parang, ako yung pinakamagaling na person in the world. 'Di ba? Parang, ano mo yun? I thought, yung Kasi tonality... lahat, lalaki pa nga tayo, puta kung babae ka, lahat puta, judge mo yung itim ng kilikili. Oh, yeah. I forgot I was tumaba na si ganyan, tumaba na si ganun. Ay, grabe, ba't ganyan ang itim naman ng kilikili tapos pinapakita pa niya. Parang bilang pagkakita mo sa sarili niya, tangina talagang rancid shit lang itsura niya eh. Alam mo yun? 'Di ba? Tapos yung tonality ayusin mo, pare. Kung may kung gusto mo i-criticize yung something, you have to take effort to at least, 'di ba, kung ilalambas mo yung something coming from zero credibility, mag-effort ka man na ayusin yung words na gagamitin mo. Parang it's called intent versus impact. Yan ka na naman eh. Wait. Pinupush mo lang yung shit mo eh. Wait, naalala mo yung intent. Oo, alam ko yan. But it's true. Sobrang inulit mo yun sa akin for a year. Intent versus impact. Sige, explain mo. So yung intent, like, your intent was to say, I'm sorry. Pero yung impact was, yung narinig ng ibang tao is, putang ina mo naman pare, sorry na nga eh. Bakit ka ganyan, tangina? Diba? Same meaning, pero it's the tonality nga of what you said. Dapat parehas. Yes. Dapat nag-coincide. Yes. Kasi yun yung scapegoat ng mga tao eh. Nakikita ko Pero hindi ko namang intention na awayin ka. Pero sinabi mo, putang ina mong bobo mo. Diba? Ito yung nangyayari, Red. You're working yourself up to be angry at this fictional person who doesn't exist. Nag-exist sila. And then, I mean, yung particular person. pumunta lang sa kahit anong comment ng video ko na medyo dumami yung views. Dude, parating, wala ka nang mapag-usapan? Wala ka lang mapag-usapan? Yan lang yung topic mo? Parang abstract thinking, like lahat ng comments, tas naging tao, lahat ng hate comments, tas naging malaking tao. Sana maging tao lahat ng hate ko. Sana makita ko sila. Kasi hindi ka nagpapakita eh. Sana makita ko hiding sila. behind your children and anime avatars. I wanna see you. I wanna see your eyes when you look at me, pare. I see in your eyes the same fear that will take the heart of me. Alam mo yan? Alam yan? They broken shields and shattered spears. Okay, yes. But it is not this day. This day, we stand. I bid you to stand, men of the West! Sorry. Aragorn speech bago sila sumugod sa Mordor at namatay nila lahat. For Frodo. Sorry. Tigilan natin to, Zeke. Tangina. Wala nang kwenta eh. Wala nang tao sa studio. Si Zeke na lang yun nandito. Nag-overtime siya para magwala ako ng... Red, pang BTS to, huwag mong i-expose yung... Don't pull back the curtain. Why? Siyempre, like... Sorry. Dito pala kami sa sobrang hustlin' and bustlin' TPN Studios, pare. Daming podcast na nag-record sabay-sabay. Diba? Sa paglabas, nag-uusap-usap kami. Minsan nga may nag-aabang sa labas para makapag-picture sa atin. Picture sa akin, kukunin ko yung security and everything. Mag-promote ka, Andren. Ang kailangan i-promote? September 14, I'll be headlining Wicked Dogs with Ryan Rems. Tickets are at comedymanila.ph. Yes. I am returning to the bar. Nice. Ano ba yun? Do you know that? The triumphant return of Red Oliero. Red Oliero at Wicked Dog, September 21. Nice. Tickets are probably hold out na. Hindi ko sure. Yeah, it's probably sold out na. Hindi ko sure. Hindi ko alam. Pero, I mean, doing smaller shows with the small folk. I mean, a good sizable 80-seater pare. 80 seats. Just gonna stretch and do out, please. Sana sold out na. Feeling ko hindi ko ma-sold out yung Wicked Dogs. Mag-retire ako sa
Sobrang pressure yun, ha? Feeling ko, loser leaves town to eh. Loser leaves town match. Tipong ganong klase. Yeah. Pumunta kayo sa comedymania.ph for all the shows na maganda, please. Follow nyo kami at Comedy by Red and at Fundren. And also, mag-join kayo sa Facebook group namin, Red Oliero and the Wacky Doers. The only Facebook group you'll ever need. Only Facebook group you'll ever need. And comedymanila.ph, the hub of everything stand-up comedy. Yeah. Yan. Okay. So, thank you so much. Thank you so much, guys. Andren. Guys, pwede na tayong matulog. Hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.